katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hinding-hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglading ka mangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo ay mula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bag mo sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading ka mangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Sa silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dalay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Koblan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Koblan, para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. Kaalaman ay palawakin, isip ay hasain. Ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat. Tapat na serbisyo, sapat at nararapat. Koblan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo
bawat galaw ay alay sa Pilipinong uhaw. Sa sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Goodland para sa bayang inibig. Goodland para sa bayang inibig. Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Empowered, resilient, unstoppable. These are not simply words we use to describe Filipino women. They define who we are. This March, we do not merely mark how far we have come. We honor how far Filipino women are taking our nation and our region. To every Filipina shaping the future of ASEAN, warm greetings of solidarity and the meaningful celebration of National Women's Month. To our partners in government, our dedicated gender focal point systems, civil society and development partners, and to every Filipino who believes in equality, as we open this month of reflection and action, let us recognize what this moment represents. We are here to honor women who no longer wait on the margins of history, but who now stand at its center, actively shaping it. This year, we continue our collective journey under the banner, We for Gender Equality and Inclusive Society. And when we say we do not speak of a slogan. We speak of a commitment that equality is a shared responsibility. It belongs to the government and communities, to institutions and individuals, to women and men alike. At the Philippine Commission on Women, we ground our work in evidence because empowerment must be felt in everyday life. Today, Filipino women are living longer, learning more, and contributing more actively to national development. Women now make up nearly 58% of tertiary education graduates,
strengthening our pipeline of professionals and leaders. Women's participation in the workforce continues to improve, including in high-growth and non-traditional sectors such as ICT, maritime services, science, and the green economy. Access to maternal and reproductive health services has expanded, with more women receiving skilled care before, during, and after childbirth, especially through strengthened primary and community-based health systems. Gender-responsive budgeting is now institutionalized across national government agencies, ensuring that public resources address the actual needs of women and girls. From 2023 to 2026, the GAD budget allocations from the official development assistance have grown from $37.3 billion in 2023 to an estimated $42.0 billion in 2025, an increase of 12.60%. And from the General Appropriations Act, the GAD budget has risen from $263.4 billion in 2023 to $339.6 billion in 2026, an increase of 28.93%. But we are also honest. These gains are not evenly experienced. Many women still carry the burden of unpaid care work, face violence and harassment, experience job insecurity, or remain excluded from digital and economic opportunities. Progress is real, but incomplete. And that is precisely why our work must continue with urgency. The Filipino woman is not only transforming lives at home, she is shaping outcomes globally. The Philippines has returned to the top 20 of the Global Gender Gap Index, ranking 20th out of 148 countries, and remains the most gender-equal country in Asia. This is good news, but we can surpass our own record considering that for 13 consecutive years, from 2006 to 2018, we had been consistently in the top 10 of the world's gender parity ranking. Our country is recognized as a vision lead for gender mainstreaming in the region, reflecting decades of work in turning gender commitments into governance systems. But rankings matter only if they strengthen responsibility. That responsibility is greater than ever. As the Philippines assumes the ASEAN chairship under the theme Navigating Our Future Together, we are placing women at the heart of regional resilience, peace, and prosperity. At the same time, we chair the ASEAN Committee on Women, positioning the Philippines as a key driver of gender-responsive regional action. Under our leadership, ASEAN's gender agenda is anchored on 5 clear priorities. First, women, peace, and security. We are accelerating the implementation of the ASEAN Regional Plan of Action on WPS, ensuring that women are protected in crisis and conflict and fully involved in peace building, humanitarian response, and recovery. Second, women's economic empowerment. Women-led MSMEs, nearly 60% of registered enterprises in the Philippines, are central to inclusive growth. We are advancing access to finance, markets, and digital tools that allow women entrepreneurs to thrive across borders. Third, ending violence against women and girls. ASEAN cannot prosper if women live in fear. We are strengthening survivor-centered services, prevention efforts, and regional data systems that make violence visible and actionable. Fourth, gender-responsive governance and leadership. From local councils to regional platforms, we are advancing women's full and meaningful participation in decision-making because inclusive leadership produces better outcomes. Fifth, digital inclusion and climate resilience. We are ensuring that women are not left behind in digital transformation and climate action, recognizing them as innovators, environmental stewards, and first responders in their communities.
Through these priorities, we affirm a simple truth. A resilient ASEAN is a gender-responsive ASEAN. The Filipina steward of Bagong Pilipinas is no longer a silent partner in regional progress. She is its strategist, its innovator, and its anchor of sustainability. International leadership must translate into real change at home. Our focus moving forward is clear. Policies must deliver felt impact. Through gender-responsive budgeting, strengthened local governance, and targeted programs for rural, indigenous, migrant, and young women, we are turning commitments into concrete outcomes. Because when a woman is given access to opportunity, her family thrives, her children dream bigger, and her community grows stronger. These efforts do not create a new kind of leadership. They restore an ancient one. Before colonization, the Babaylan stood at the heart of our communities, healers, advisors, leaders, and visionaries. They held economic authority, social influence, and moral leadership equal to any man. Today, we draw from that same lineage of strength. Our call is clear. Lead like the Babaylan Filipinas. L. Liberate yourself from barriers that limit your potential. E. Empower yourself and others because empowered women empower nations. A. Assert your voice with courage, clarity, and conviction. D. Devote your talents to family, community, and country. By invoking the Babaylan today, we declare this truth. Leadership is not something we are learning. It is something we are reclaiming. We are remembering who we have always been. As we move forward, let us remember, our strength is not new. The Babaylan spirit lives in every Filipina who chooses courage over fear, action over silence, and leadership over limitation. Together, we shape a legacy for the Philippines and for ASEAN. Kaya, sulong kababayhang Pilipino. Sa iyong talino, tapang at malasakit, sama-sama nating makakamit ang pagkakapantay-pantay at tagumpay sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang kababayhan ng Pilipinas, mabuhay ang ASEAN, mabuhay tayong lahat. Hello, check. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sorry po doon sa technical difficulty na yon. Okay, nadidinig na po tayo ngayon sa live. Magandang araw po sa inyong lahat. Sorry po sa technical difficulty. Welcome to GovLearn.ph Women's Month Special. At ngayong pong buwan na ito, meron po tayong series of episodes na makakasama po natin ang mga leaders, mga babaeng leaders sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. This is Lingkod Bayan Unfiltered, usapang totoo sa serbisyo publiko, walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Kasama natin ngayong araw ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating pong mga kapanayam ngayong araw ay ang Chief Records Management Analyst ng Duty Free Philippines Corporation at kasalukuyang nagsisilbi bilang Data Protection Officer at Freedom of Information Officer ng kanilang ahensya. May mahigit 15 taon sa karanasan sa records management at information governance. Kilala rin po ang ating mga kapanayam bilang tagapagtaguyod ng records integrity
responsible information management, at tamang balanse sa pagitan ng transparency at data privacy. Siya ay 2 beses na kinilala sa national level ng PCO FOI Management Office, kabilang ang Golden Touch Award at Best FOI Receiving Officer Award. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, Chief Records Management Analyst, Duty Free Philippines Corporation, Miss Maricel Caballero Malalad. Magandang araw po, ma'am. Magandang hapon po, Doc Ron, at sa ating mga manunood dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Bale, simulan po natin sa first question. Ma'am, maaari Yes. po ba ninyong ibahagi kung paano nagsimula ang inyong journey sa records management sa public service? Ayun po, paano po ba nagsimula si Ma'am Maricel sa public service? Nagsimula ang journey ko sa records management at public service sa isang simpleng pagkakataon. Nagsimula ako bilang library assistant sa NCCA at doon ako unang namulat sa halaga ng information. Lalo na kapag nagbabasa ako o habang nagbabasa ako ng mga libro at terminal reports tungkol sa kultura, kasaysayan at sining ng Pilipinas. Doon ko talaga na-appreciate kung gaano kahalaga ang maayos na organization ng information. Ang halimbawa nito, kapag may mga researcher po na naghahanap ng specific topic, sobrang laking tulong kapag maayos ang classification system. Doon ko na ikumpara na ang library holdings at records management ay parehas lang. Parehas silang may goal na gawing accessible, gawing accurate, at reliable ang information. At habang tumatagal ako sa role ko bilang library assistant, mas lalo pang lumalim ang interest ko sa data at records. Mas naging maigting yung pagmamahal ko sa paghawak at pag-organize ng information. At doon nagsimulang mabuo yung passion ko sa records management. And after 5 years bilang library assistant, nagkaroon ng vacant position sa NCCA rin ng records officer position. Nakita ko yun bilang oportunidad para mas ma-develop ko pa yung skills ko at mas makapag-contribute pa ako. Kaya nag-decide akong applyan ang posisyon na eventually ay nakuha ko naman. At habang lumalalim yung experience ko bilang records officer, naalala ko rin ang isang historical figure sa kasaysayan ng Pilipinas, Doc Ron, si Gregoria de Jesus, o kilala bilang si Ka Oriang. At para sa ating mga manunood na kabataan, si Ka Oriang ay ang asawa ng isa sa ating mga magigiting na kabayani na si Andres Bonifacio. Si Ka Oriang ang itinalagang tagapag-ingat ng mga dokumento ng Katipunan. At sa kabila ng panganib, inalagaan niya yung mahalagang impormasyon na yon. Kaya doon ko na-realize na matagal na palang mahalaga ang role ng records custodian sa ating kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, Doc Ron, hanggang sa ako ay naging section head ng Records and Communication Section naman sa Department of Tourism. And until now, na ako naman ay naging Chief Records Management Analyst dito sa Duty Free Philippines Corporation, I learned that records management is not just about organizing records or protecting information or data, but it is really about preserving institutional memory. So there I realized my purpose at ito ay ang maging bahagi ng isang sistema na nagpo-promote ng transparency, accountability at public trust. Yan, sobrang ganda, no? And ngayon ko lang din po nalaman, no, na si Ka Oriang pala, no, ay historically, siya pala ang kauna-unahan din, no, when it comes sa property custody, no? Tama po. At siya po ang aking laging nilook forward. Correct. Ayan po, Ma'am Acel, no? Ma'am Maricel, para po sa kaalaman ng Apo. publiko, bakit napakahalaga ng maayos na records management sa isang government organization? Okay po. Para mas maintindihan ng publiko, no, ang records management ay nagsisilbing backbone ng isang organization, lalo na sa isang government-owned and controlled corporation tulad ng Duty Free Philippines Corporation na may malaking volume ng mga transactions at information holdings.
So sa simpleng paliwanag, ano po, ito ang sistema na nagsisiguro na ang lahat ng records, whether financial, operational, legal, o administrative ay maayos na naitatala, napoprotektahan at madaling ma-retrieve kapag kinakailangan. So importante ito sapagkat sa dami ng transaksyon, napakadaling magkaroon ng stray records, duplication o errors kung walang maayos na records management system. Kapag maayos ang records, mas mabilis ang proseso, mas accurate ang reporting at mas reliable ang decision making. Bukod doon, malaking role din ito sa transparency at accountability. Dahil organized at documented po ang lahat, mas madaling mag-audit, madaling mag-verify ng information at madaling siguraduhin na correct and aligned with policies ang mga ginagawa sa loob ng organization. Sa isang GOCC tulad po ng duty free na humahawak ng public trust at malaking financial transactions, ang records management po ay hindi lang support function. Ito ay isang critical function na tumutulong para mapanatili ang integridad ng buong operasyon. At sa dulo, ang maayos na records management ay hindi lang para sa internal efficiency, para rin ito sa tiwala ng publiko dahil ipinapakita nito na ang organisasyon ay maayos, responsable, at transparent sa lahat ng aspeto ng kanyang trabaho. Ang ganda, no? Hindi lang basta-basta tayo nagkikip ng mga records. Ito ay may sistema. Oo. Yes. Ayan po. Ano po ang mga karaniwang problema na nakikita ninyo sa records management systems sa mga opisina po? Sa obserbasyon ko po, may ilang common na mga pagkakamali ng mga opisina pagdating sa data privacy, records handling, information handling, at kadalasan nangyayari ito dahil sa kakulangan ng intent, no? Kakulangan ng sistema actually at ng awareness, hindi dahil sa kakulangan ng intensyon ng mga records custodians na ayusin ang trabaho. Una, yung kawalan ng malinaw na data governance framework. Maraming opisina ang kumukolekta ng mga records or kanilang mga information na hindi malinaw kung bakit kailangan kolektahin. Hindi rin malinaw kung gaano katagal ito dapat itago at paano ito dapat i-manage. Dito nagkakaroon ng mga unnecessary risks. Pangalawa, yung overcollection din, no, ng improper handling din ng ating mga records. Minsan mas maraming records na kinokolekta hindi naman kailangan. Yung dami ng mga copies ng mga records na kung tutuusin kahit isa o dalawa lamang at importante dapat ay original, no? Kaya naman karamihan dito hindi properly secured. Ito yung mga records na ito. Yun ang mga karaniwang pagkakamali ng mga opisina. Pangatlo, yung kakulangan din sa training at awareness ng mga records custodians or employees sa whole sa kabuuan. No, kahit may policies kung hindi naman naiintindihan at hindi na i-apply ng mga tao, nagiging weak point pa rin ito pagdating sa records management. Then yung efficiency din sa decision making, no, na naapektuhan kapag ang records management natin ay magulo. So, ayun po ang mga nakikita ko o naobserbahan pong mga pagkakamali pagdating sa records management, Doc Ron. Ayan, maraming salamat po Ma'am Maricel, no, sa crash course sa amin ng records management and gaano kaimportante ito, no, sa ating opisina. Ngayon naman po, punta tayo sa data privacy and protection. Ito yung sobrang talamak ang paglabag dito ng mga kababayan natin, no. Bilang data protection officer po, paano po ninyo sinisigurong napoprotektahan ang personal data ng mga mamamayan, lalo na sa mga customers po ng Duty Free Philippines? Okay po, bilang data protection officer, ang pangunahing responsibilidad po namin ay siguraduhin na ang personal data ng aming mga empleyado at customers ay ligtas, maayos ang paggamit at naaayon sa batas, lalo na't may international clientele kami. So una, nagsisimula ito sa pagkakaroon ng malinaw na data governance framework, mga data privacy manuals, data policy, no, protection policy. Then ibig sabihin may policies kami na kung saan paano ba namin kinokolekta o ginagamit o iniimbak o dine-delete ang personal data. So dapat aligned ito hindi lang sa Data Privacy Act ng Philippines kundi pati sa International Data Protection Standards. Pangalawa, tinitiyak namin na may tamang security measures in place
both technical and organizational. Kasama dito ang access controls, yung mga password natin dapat strong, then classification, regular monitoring, at saka pag-secure ng systems para maiwasan ang data breaches o unauthorized access. Pangatlo, mahalaga rin po ang awareness at accountability ng dapat empleyado. Dahil ang data protection po ay hindi lang trabaho ng data protection officer, kundi ito po ay shared responsibility ng lahat ng humahawak ng data. Kaya nga po sa duty free, tuloy-tuloy po ang training at reminders para siguraduhin po na naiintindihan ng lahat ang kahalagahan ng data privacy. At higit sa lahat po, ang approach namin ay hindi lang compliance-driven, kundi trust-driven. Sa isang organization na may international clientele, mahalaga po na ipakita natin na kaya nating pangalagaan ang kanilang impormasyon ayon sa global standards. At sa huli po, ang data protection ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa risk. Ito rin ay tungkol sa pagbuo at pagpapanatili ng tiwala na siyang pinakaimportanteng puhunan ng anumang ahensya ng gobyerno, no, mapa NGA man ito, mapa LGU o GOCC. Ayan, no? Pagdating po doon sa data privacy, Miss Maricel, ano po kaya yung madalas na hindi naiintindihan ng mga empleyado tungkol sa data privacy sa workplace? Kasi baka akala nung iba yung pag-share ng mga information, pag-share kung nasaan sila sa labas, mga ganyan, pwede. Pero ano po kaya yung mga dapat na tandaan, no, ng mga kababayan natin pagdating sa data privacy? Sa data privacy, mahalaga na alam natin i-identify kung ano po yung tinatawag na personal information and sensitive information. Kasi yung dalawang ito ang dapat na mahalagang naiintindihan ng bawat empleyado o hindi lang empleyado, kahit lahat dapat no ng Pilipino alam kung paano i-identify ang personal and sensitive information. Kasi itong mga ito ang dapat na mahalagang pinoproteksyonan ng bawat isa. Kasi kapag ka-protected po ang inyong personal and sensitive information, I believe that everything in the organization and even in the community and in the whole Philippines is protected. Ano, totoo po yan. Lalo sa panahon ngayon na yung iba talagang nagpo-post ng mga information nila. Huwag po tayong basta-basta mag-post ng mga information natin. Pagdating naman po sa Women in Public Service, kasi ito po ay Women's Month special, no? Ngayong Women's Month po, paano po ninyo ilalarawan ang papel ng kababaihan sa pagpapalakas ng governance, transparency at accountability sa public sector? Okay. Ngayong Women's Month, no, Doc Ron, masasabi ko na napakalaki at napaka-strategic ng papel ng kababaihan sa pagpapalakas ng governance, transparency at accountability sa public sector. Kung i-connect po natin sa mga nauna kong nabanggit, ang maayos na pamamahala ng impormasyon, no, mula sa records management hanggang sa data privacy, pundasyon po ito ng good governance. At dito, maraming kababaihan ang nagiging key drivers ng maayos at responsableng sistema. Halimbawa po sa records management, may mga kababaihan na nangunguna sa pag-aayos ng dokumento at pag-establish ng systems na nagtitiyak na ang impormasyon ay accessible, accurate at reliable. Dahil dito, mas nagiging maayos ang decision making at mas nagiging transparent po ang proseso natin, no? Sa data privacy, makikita na ang kababaihan bilang mga tagapagbantay ng sensitibong impormasyon, tinitiyak na ang mga personal data ay hindi naaabuso at napoprotektahan ayon sa batas at international standards. Ito ay mahalaga lalo na sa panahon ngayon na mataas ang risk ng data breaches natin, no? Kaya ang napapansin ko po, ang kababaihan ay may kakayahang pagsamahin ang sistema ng thinking at malasakit or compassion. Hindi lang nila inaayos ang proseso, kundi tinitiyak din nila na ang mga sistema nito ay may positibong epekto sa tao. Halimbawa, kapag maayos ang records, mas mabilis ang serbisyo. Kapag secure ang data, mas panatag ang kliyente. No, sa kabila ng mga hamon na ito, no, patuloy na pinapatunayan ng kababaihan na kaya nilang mag-lead, hindi lang sa operation, kundi sa paghubog ng kultura ng integridad at accountability sa loob ng organisasyon. Kaya naman masasabi ko,
na ang kababaihan ay hindi lang po bahagi ng sistema. Sila rin ay mga tagapagtaguyod ng isang mas maayos, mas transparent, at mas mapagkakatiwalaang pamahalaan. Correct, ang ganda po nun, 'no. Pagdating po sa leadership, kasi marami po tayong kilalang mga leaders na mga babae, lalo ngayon po 'no, sa gobyerno. Ano po yung mga Mm. aral sa leadership na nais ninyong ibahagi sa mga kababaihan na nais pumasok sa public service? Doc Ron, ang mga lessons po na gusto kong ibahagi sa mga kababaihan, lalo na sa mga kabataang kababaihan na nagsisimula sa kanilang public service. Una sa lahat ay ito po, huwag nating maliitin ang ating simula. Tulad po ng sarili kong journey, nagsimula ako sa isang simpleng role, pero doon ko natutunan ang halaga ng impormasyon, disiplina sa trabaho at ang kahalagahan ng maayos na sistema. Leadership for me is not always about the position. It starts with how you take responsibility kahit na maliit na bagay. Pangalawa, build your competence and your credibility. Sa public service, mahalaga po na alam mo ang ginagawa mo. Whether it is on records management, data privacy, o anumang larangan. Pero higit pa doon, kailangan nakikita ng tao na mapagkakatiwalaan ka. Consistency and integrity ang magdadala sa iyo sa leadership. Pangatlo, Doc Ron, huwag matakot mag-step up kapag may mga opportunity. Minsan, hindi ka pa 100% ready, but growth happens when you take that step. Tulad ng nangyari sa akin, may mga pagkakataon po na kinailangan or kailangan kong maniwala na sa aking kakayahan at i-grab ko ang mga oportunidad na presented at that time sa akin. Pang-apat po, lead with both competence and compassion. Hindi sapat na magaling ka lang sa sistema at proseso. Kailangan naiintindihan mo rin ang impact ng trabaho mo sa tao. Public service is ultimately about serving people, not just managing tasks. At panglima po, Doc Ron, panindigan po natin ang integridad. Sa gobyerno, maraming hamon at pressure. Pero ang tunay na leadership ay nasusukat kung papaano mo pinoprotektahan ang tama kahit na mahirap. So on top of this all, ang leadership ng kababaihan sa public service ay hindi lang tungkol sa pag-angat ng sarili. Ito po ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang sistemang nagtataguyod ng transparency, accountability, and public trust. Kaya naman, nais ko po na ito inyong tandaan, sana lahat ng bawat babae ay may kakayahang maging leader. Basta handa siyang manindigan, matuto at magsilbi ng may puso at prinsipyo po. Sobrang ganda po nun, ano? Sa mga nanonood at nakikinig ngayon na mga kabataan na gustong pumasok sa government, no, sa public sector, sobrang gandang tandaan natin at ilagay natin sa puso yung binanggit ni Ma'am Maricel. Ito po ba, may mga questions po kasi from our audience. Nung mga nakaraang araw, pinost po namin ang ating publication material and may mga nag-message po sa amin na gustong magtanong. Meron pong isang question tayong na-receive na nag-message po sa govlearn.ph. Ang tanong niya po, para po sa mga opisina na medyo magulo ang record system, ano ang pinakaunang hakbang para maayos ito? So, Ron, ang unang-unang hakbang na parati kong sinasabi sa aking mga records custodians, magmula pa sa sa Department of Tourism at kahit hanggang ngayon sa Duty Free Philippines Corporation, ang lagi kong sinasabi, magsimula tayo sa inventaryo. Kasi kung pumasok tayo sa opisinang yan, nandyan na sila eh. Hindi naman tayo kasabay ng kanilang pagbuo o since the inception of that office. Kung nandun tayo, mas madali. Pero dahil tayo ay pumasok na lang, lalo na sa tulad ko po na pagpasok ko sa Department of Tourism, meron ng Records and Communication section. Pag nagkataon lang po dito naman, bago sa duty free, bago ang Records and Information Management Division, pero may mga records na existing. Kasi sila ay 35 years na, 50 years na nung nag-i-exist. So ang unang-unang ginagawa natin, dapat tayo ay magkaroon ng records inventory and appraisal. At sa kabila po or kasabay po nito, dapat inaalam din natin ano ba ang tinatawag na records management. May mga materials naman, may mga learning materials na binibigay ang National Archives of the Philippines na kung saan matututo po tayo
lalo na kapag umaatan tayo ng Basic Records and Archives Management seminar nila, yung BRAM, mas matututo tayo kung paano natin sisimulan ang pag-inventaryo ng mga records ng mga opisina natin. Diyan po siya magsisimula. At may mga tools tayo na dapat nasundan or gamitin at meron din tayong mga guidelines na dapat i-follow para mas madali po ang pag-identify ng mga records na meron tayo. So kasi hindi naman lahat ng dokumento na nasa opisina natin ay matatawag na records. No, may mga non-records din or references lang na hindi naman nating dapat na isama sa ating mga inventaryo. Totoo po yan. At para po sa kaalaman ng mga nanonood at nakikinig, meron pong mga ino-offer no, na training ang National Archives of the Philippines when it comes to records and archiving. No? And also ang govlearn.ph may ino-offer din naman po tayo. Okay. Yes. Ito po may curious po na taga-sunod tayo, no? Taga-subaybay. Sa dami ng branches at transactions ng duty free, paano ninyo sinisigurong consistent ang records management sa buong organization? Okay. Sa simula, nung ako ay pumasok sa duty free, ang records management ay hindi uniform ang kanilang tinatawag na understanding on how to manage records, no? So, ang ginawa ko para mas maging uniform ang understanding ng mga records custodians from different stores, no? And sa head office din ng duty free, nag-conduct ako ng tinatawag na orientation. Nag-orient ako sa lahat ng records. Unang-una muna, siyempre nagpa-appoint ako ng mga records custodian sa bawat stores, no, sa bawat office. And then nagkaroon kami ng orientation para doon sa mga dapat na ginagawa o dapat naming tinatandaan pagdating sa pagmamanage ng records, no, from its creation up to records maintenance and use after the disposal. Ginawa namin ito ng uniform understanding and labeling din na rin and classification ng mga records na meron kami. And doon po namin unti-unti na-synchronize yung aming pagkakaintindi sa ano ba ang tawag sa mga records na ganito? Ano ba ang tawag or kailan ba namin dapat na i-dispose ang mga ganitong records? So with that orientation and technical assistance na rin, Doc Ron. Nag-offer ako ng mga technical assistance, may one-on-one, meron din namang online. And then doon, mas nakikita ko na nagiging maayos na rin ang records management or ang pag-govern nila ng records sa kanilang mga sarili-sariling opisina. Opo, ang ganda nun, ano? Kasi siguro, no, yung nagtanong po sa atin, curious siya eh. Kasi di ba sa dami ng mga offices, no, paano kaya nagagawa ng mga opisinang ito na pag-isahin lahat ng mga files nila? And maganda po na nabanggit nyo, no? May synchronization, meron tayong unified, no? May standardized tayo. May policy din po kami, Doc Ron, may policy kami on the uniform file classification. So kaya from their office, sa office pa lang nila, ito na yung tawag namin. Hanggang sa may transmit na nila sa Records and Information Management Division for retention or for safekeeping, isa ang aming pagkakatawag o pagka-classify sa records na yon. Ayan, sobrang ganda. Nakakatuwa po, no? At para, ano to eh, eye-opening ito para sa mga nanonood at nakikinig ngayon na hindi basta-basta din, no? Yung pag-unify ng mga systems po sa government and also sa other institution naman. And ayan po mga kababayan, sa pagbabalik po natin, makakakwentuhan pa natin si Miss Maricel ng Duty Free. No? Duty Free Philippines. Ayan. Marami pa tayong mga tanong at marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng Lingkod Bayan Unfiltered. Meron lang po tayong commercial. We have just landed at Pinoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Hello? Hello, mahal! Mahal, anak, ang papa mo. Anak, nasan na kayo? Nandito na ako sa airport. Mahal, nasa parking na kami. Sa duty free tayo mamimili mamaya, anak. Mahal, excited ang anak mo. See you later. See you later, Han.
a smile. We always go the extra mile. In every entry point, you'll feel our presence. Duty-free shopping is more fun in the Philippines. Our high-end stores have lots in store. Truly luxury has a new address. We even have something for our tourist friends. Enjoy our locally crafted pieces. And when you're here, we welcome you with warmth and cheer. At Duty Free Philippines, all the best of the world and the best of the country. Duty Free Philippines, making shopping easier for you specially. All the best, only the best, where everything is best. Only at Duty Free Philippines. Now you can shop online because we value your time, making shopping easier and more convenient. And when you come home, come here with your family, make them experience and feel the world. And when you're here, we welcome you with warmth and cheer. At Duty Free Philippines, all the best of the world and the best of the country. Duty Free Philippines, making shopping easier for you specially. All the best, only the best, where everything is best. Only at Duty Free Philippines. All the best, only the best, where everything is best. Only at Duty Free Philippines. Ayan po, kami po ay muling nagbabalik dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Napanood po natin ang marketing material ng Duty Free Philippines para po sa mga gustong mag-follow at sumubaybay sa mga promo ng Duty Free. Visit nyo lang po ang official Facebook page ng Duty Free Philippines. Ayan, ngayon po, kung si Tito Boy Abunda, merong fast talk, kami po dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, meron pong quick fire. May mga question po kaming itatanong at susundan nyo lang po. Okay, ready na si Ma'am Maricel. Okay po. Okay po. One word to describe public service. Integrity. Yan. Pinaka-challenging part ng trabaho. It's balancing transparency and confidentiality. Pinaka-fulfilling naman po na part ng trabaho. Alright. Impactful public service. Ayan, grabe yung mga sagot ni Ma'am Maricel. Totoo yan. And ngayon talaga, lalo sa panahon nga po, na maraming mga nangyayari sa government, no? Kailangan may integrity tayo. At yun yung pinaka-importante. Ito po, patapos na po tayo, Ma'am Maricel. As much as I want to na pahabain pa at tayo ay magkwentuhan pa. Kaso limited lang po ang ating oras, ano? Closing question po. Kung may isang mensahe kayo na gusto ninyong maiwan sa publiko tungkol sa serbisyo publiko, ano po iyon? Doc Ron, at its core, public service is about public trust. As exemplified by Ka Oryang, handling information carries a responsibility grounded in integrity and compassion. In our time, we continue this principle through sound records management and responsible information governance, because good governance is a shared responsibility. That's all. Ayan, sobrang ganda po nun. And sa mga nakikinig at nanonood, sana po yung mga binabanggit ni Ma'am Maricel ay inilalagay natin sa puso natin para kapag pumasok tayo sa gobyerno, sa mga nasa private pa ngayon at gustong lumipat sa public sector, babaunin po natin yon. Bago po natin pakawalan ng atin pong bisita ngayong hapong ito, meron po tayong susunod na episode. Nakikita po natin sa ating pong screen ang ating pong susunod na makakakwentuhan.
ay si Miss Anastasia Hora ng CDA, NCR Extension Office. Opo. Si Miss Anastasia A. Hora, Assistant Regional Director ng CDA NCR Extension Office. Makakasama po natin sa March 27, 7 p.m. Meron pa po tayong 4 na makakausap ngayong Women's Month. Kaabang-abang po yung mga susunod nating mga kwentuhan na leader, babaeng leader sa gobyerno. Ayan, Miss Maricel, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. At salamat po sa pag-share ng insights po ninyo dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Maraming salamat din po, Doc Ron. At good luck and congratulations for having this very informative platform that you have, Lingkod Bayan Unfiltered. Maraming salamat po, Miss Maricel. And hopefully, sa mga susunod na panahon ay ma-invite pa rin po namin kayo. Yes, thank you. Thank you po. Ayan po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat po kay Ma'am Maricel ng Duty Free Philippines sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood at nakinig hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Maraming salamat po. Sa silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi, sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas.